Meron tanong dito si Anthony B. Ramos tungkol sa 1,000 years. Ang sabi niya rito, ayan o, may tanong po ako, sana'y may sumagot po. Tanong, ilan po ang Diyos at saan po mababasa sa Bible? Tapos pangalawang tanong, ano po ang mangyayari at magaganap sa lupa habang nagbabakasyon ng 1,000 years ang mga naligtas kasama ni Kristo? So, tingnan po natin at sagutin po natin ito. Ilan po ang Diyos at saan po mababasa sa Biblia? Ito yung sinasabi po natin kanina, naipaliwanag na natin. Ito, magbigay tayo ng talata. Sa paniniwala po mga kapatid ng Seventh Adventist ay meron po tayong isang Diyos. Pero kung ang tanong po ninyo ay sino, ay binubuo ito ng Ama, Anak at Espiritu. Dahil ang Ama tinukoy na Diyos, ang Anak tinukoy din Diyos, ang Holy Spirit ay tinukoy na Diyos. Subalit, nakasulat po sa banal na kasulatan na meron tayong iisa. At yan po ay marami pong talatang ating mababasa sa banal na kasulatan. Sa Old Testament, meron yung Shema, kung tawagin. Yan po ay nasa Deuteronomio sa talatang, ayan, 4, kapitulo 6. Dinggin mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ayan yung kung tawagin po natin ay Shema. Sa New Testament din, hindi naman pwedeng sa Old Testament, isa, sa New Testament, nadagdagan. Hindi naman po ganon. Kasi yung salitang isa sa Bible ay may dalawang salita, yung ikad at saka yakid. No? Sa ikad ay may mga termino po mga kapatid at mga kaibigan, isa ang salin or one, pero hindi lang talaga isa ang tinutukoy. Para makita po natin, magkaroon po ng tibay ang ating sinabi or sagot, ay magpapakita tayo ng mga talata sa banal na kasulatan. Halimbawa, Evangelist Dison, sa Juan, pero bigay ko muna sa iyo. Ganito po yan. Ang Diyos po ay isang Diyos lang. Tayo po ay naniniwala sa pagiging isa at isa. Kaya lang, nalilito ang iba. Kung isa, ang Diyos ang babae, Diyos. O, sagot Diyos. Ang anak ba Diyos? Ay di Diyos din. Ang Espiritu Santo ba Diyos? Ay Diyos din. Ito ang konklusyon. Ang konklusyon ganito. Grabe naman kayo, hindi kayo marunong magbilang. 3 na yan. Yan po, kapatid. Well, wala po tayong magagawa kasi ang inyo nga pong mathematics ay mathematics lang po talaga natin bilang tao. Ang Diyos po at ang Biblia may kanya rin pong sariling mathematics, kumbaga. Ang Biblia kasi kapatid ay sulat ng mga Hudyo. Hindi po sulat natin. Tayo nga kasi ay nakikibasa lang. Sa Hudyo, nabanggit na ni Brother Johnson, ang salitang isa ay hindi lang po binanggit na ang isa ay isa lang o absolutong one lang talaga. Sa Hudyo kasi tulad ng love ay hindi lang po love na isa o pag-ibig sa Tagalog. Sa kanila may tinatawag na agapao from the root word agape, divine love. And David loved Jonathan. Love din po yun, pero ang tawag na sa love na yon ay filial love, friendly love. And Samson loved Delilah. Love din, pero ang tawag nila dyan ay eros or erotic love. Iba-ibang pagka-spelling, iba-iba ang tunog, iba-ibang pagkatawag, pero ang tinutukoy love din, depende kung saan ito ilapat. At merong itinatawag story, love mo sa iyong parents, sa iyong family. At marami pang iba. Sa atin, pag sinabing pag-ibig, yun na. Isa pa sa mas daling pagkaintindi. Ito po kapatid, ang salitang asawa sa wikang Tagalog, Brother Johnson, hindi mo alam kung lalaki yan o babae, kung di niya dudugtungan, o liban kung ano ang kausap niya. Kung kausap niya ay Mrs., sabi na, nasaan po asawa niyo? Ang tinutukoy, lalaki. Kung ang lalaki pong kausap, saan po ang asawa niyo? Ang tinutukoy, yung babae.
So mga kapatid, pag sinabing asawa, di mo nga naman talaga maintindihan, liban lang kung liwanagin niya. Sa wikang Cebuano, at lagi itong nababanggit ni Brother Richard, bagamat siya hindi Cebuano, mga kapatid, sa Cebuano o Ilonggo, pag sinabi pong asawa, babae ang tinutukoy. Pag sinabing lalaki, yan ang tinutukoy o salitang ginagamit dyan, bana. Bana kung lalaki, asawa kung babae. Sa Hebrew po, ganun din po ang salita. Pag sinabi nilang one, absolutong one and only one, tulad ni Jesus Christ, siya po'y nag-iisa lamang na Mesiyas ng salibutang pinadala ng Ama. Absolutely one, ang tawag po noon ay yakid. Pag sinabing one, yakid, absolutely one, or numerically one. Pag sinabi po natin na ikad, iba naman po yun. Ikad, one pa rin, pero one, composite one. Halimbawa, association. Sa amin po, mga kapatid sa Palawan, sa Mindanao din po naman, pag sinabing association, may 10 mga simbahan. Ang word na association, singular, but the application is plural. Kasi nga, ang salitang sama-sama, isang salita, pero ang kahulugan, marami. So ang tanong, ilan ba ang Diyos? Isa lang. Ang tanong, ano bang association? Isa lang. Pero ang application, marami. Tulad ng incorporated, incorporation, association, unison, unity. Hindi mo pwedeng matawag unity kung siya lang mag-isa. Hindi mo matawag association kung ikaw lang ay mag-isa. Hindi mo matawag members kung ikaw lang ang mag-isa. Ang punto, kapatid, may tinatawag ding one, pero hindi absolutely one, kundi composite one. Sample, nung nilalang ng Diyos, ang lalaki at babae, kanya po itong pinag-isa. Ang sabi niya, ang lalaki at ang babae, hiwalay sa kanilang mga magulang. Well, in fact, Brother Johnson, wala pang mga magulang sa laman ang taong ipinanganak. Bakit po? Kasi by the time, si Eva at si Adan ay galing sa paglalang ng Diyos. Pero may magulang ng term na ginamit, kapatid. Ano ang sinabi? Ang lalaki, alis sa kanyang mga magulang. Ang babae, alis din sa kanyang mga magulang. May hiwalay. Anong gagawin? Magsasama sila. Ang sabi doon, ang pinag-isa ng Diyos, silang dalawa ay hindi dalawa, kundi silang dalawa ay iisa. Kita nyo? Dalawa pero isa. Sample, John 10:30. Ako, one. At ang Ama, two, ay iisa. Sa English, I, one, and my Father, two, plural na, are, plural, then ang dulo, are one. Singular. So bakit ang ama at ang anak, dalawa namang magkaibang persona ito, bakit silang dalawa isa? Yan ang sinasabi natin, one din, pero composite one. Kapatid, liban lang inyong tanggapin ang doktrina ng Trinity, hindi inyo ma-reconcile ang sinasabi ng Biblia. Bakit? Sa Biblia, ang Spirit ay Diyos. Sa Biblia, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Kung ang inyong angkinin ay ang Ama lamang, ang laking problema po niyo, mga kapatid. Sapagkat sa Biblia, ang Ama, tinawag din niya ang anak na Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, malaki pong usapin to ang bagay ito. So, ang tanong, ilan po bang Diyos? Isa lang. Ano at kung sino-sinong Diyos? Composed of the Father, Son, and the Holy Spirit. Ang tatlong ito po, sa John chapter 16, merong magkaiba-ibang persona. Ngunit ang tatlong ito, lagi itong ginagamit ng ating mga Bible scholars din naman. Ang sabi, 1 John 5 verse 7, For there are three that bear records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and these three, plural, are one, singular. So, ang tawag po ng Elohim, kapatid, is plural. That is plural in a singular form, singular in a plural form. Why? Vice versa. Pag one lang talaga. Kaya nga po ang salitang God, yan ay isahan. Pero, sino ang kumakatawan sa God na yan at kung sinong nariyan? Mga kapatid, nandyan ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo na tinutukoy ng Biblia. Brother Johnson. Ayan, thank you, Evangelist Dison. At karagdagan pa po, mga kapatid, ay babasa din po tayo ulit ng talata na magpapatunay kung saan ay mag-aalis ito ng ating kalituhan doon sa sinasabi po nating isa, pero hindi talaga isa lang. No? Alam niyo kung bakit ginagamit, no, sa pag-aaral po, mga kapatid, alam niyo kung bakit ginagamit yung salitang ang Diyos ay isa? May dahilan ho yun. Paano kasi ang mga tao sa panahon iyon ay nagkaroon ng mga paniniwala sa mga Diyos na ginawa ng tao, na napakarami sa palibot. Tama. Kaya,
ginamit yung salitang isa, patungkol ito sa kadyusan o tinatawag nating Godhead na tumutukoy sa Ama, Anak at Espiritu. Ginamit ang isa dahil sa mapakaraming kinikilalang mga Diyos sa panahon nila noon. Lalo na nang maalipin sila sa Ehipto. Ang daming Diyos-Diyusan sa Egypt. Bakit nagkaroon ng 10 salot sa Ehipto? Nandyan po yung namatay yung mga hayop. Kasi naniniwala sila na may Diyos-Diyusan na nangangahalaga sa mga hayop. Bakit naging dugo yung ilog Nilo? Kasi naniniwala sila na may Diyos-Diyusan nakatira sa ilog. Bakit po namatay yung mga panganay? Kasi naniniwala sila na mayroong Diyos-Diyusan na nag-iingat doon sa mga panganay. Mayroon pong mga Diyos-Diyusan sa kalikasan, kaya nagkaroon ng mga langaw, nagkaroon ng mga piste, ng balang, kung ano-ano pa. Para ipakita ng Diyos na mali yun. Kaya lumitaw ngayon sa bibig ng mga sumulat ng Biblia ang salitang, ang Diyos ay isa. Ang problema naman ng mga nagbasa ngayon, yung anak, hindi na Diyos, kasi magiging dalawa na ang Diyos. Nakita ho ninyo ang Yan. kaibahan, mga kapatid, mga kaibigan. Pero tingnan nyo po, hindi natin pwedeng tutulan na si Kristo ay Diyos kasi naanlinaw-linaw sa mga talata ng Biblia. Ang Holy Spirit, meron din siyang katangian ng pagiging Diyos. Nabasa na rin po natin yung kanina. Ito po yung ang ilan sa mga sample na ginamit yung salitang isa, pero binubuo siya ng hindi lang talaga isa. Una, yung pong Genesis chapter 1 verse 5. Yung sinasabi po dyan na God called light day, and the darkness He called night. So the evening and the morning were first. Alam niyo po yung first John, yung first day. Yan yung tinatawag na day 1. Ang Hebrew po niya, kung inyong titingnan, ay ikad. Yun. Tingnan nyo, unang araw ay ikad. Bakit ikad ang ginamit? Dahil nga, binanggit niyan yung light and darkness. Hindi lang isa ang bumubuo sa isang araw. Binubuo siya ng dilim at liwanag. Kaya yung first, isinalin po ng sumulat na ikad. Nang ibig sabihin, unang-unang araw. Unang araw. Isang araw pa lang talaga yan. Pero ikad. Bakit? Ayon po sa talata, binubuo siya ng light and darkness. Liwanag at dilim. Ang bumubuo sa isa sa unang araw. So, Brother Johnson, ang bilang, isang bilang sa liwanag. Yan. Isang bilang Sa gabi. sa dilim o gabi. Di dalawa na to, plural na to. Dalawa na nga yan. Pero ginamit na conclusion doon ay isa or unang araw. Isa lang talagang araw yon. Isang araw lang. Kaya ikad, kasi may dalawang elementong bumubuo nito. Correct. Yan, Gabi no? at gabi at liwanag. Kaya nga doon sa Genesis din, sa 1.24, sa 2.24, makikita natin dito mga kapatid, yung mag-asawa. Ayan Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at magkikipaisan sa kanyang asawa. At sila'y magiging isa. Ikad na naman yan. Paano hindi ikad ang isasalin? Ilalakit babae yun. Kaya dito, litong-lito ngayon itong mga ayaw maniwala sa kadyusan ng Ama, Anak at Espiritu. Litong-lito sila rito. Mga kapatid, mga kaibigan. Kaya Brother Johnson, tiningnan ko dito sa Strong Hebrew and Greek Dictionaries, mga kapatid. Ang meaning ng ikad, mga kapatid, ay numerical from H258, properly united. Yan ang meaning ng ikad. Properly united. That is, one or as an ordinal, first, alike, alone, all together. Brother Johnson, wala kayang salitang united at saka all together na ikaw lang mag-isa. Tama. Ang hirap kaya, tumayo kayong lahat, pero isa lang ang tumayo, nilahat mo pa. Kumain tayong lahat, ikaw lang naman ng isa kumakain Pangit pong pakinggan, kapatid. Kaya nga po, ang meaning ng ikat ay united, all together,
At sinabi din po, mahal ko mga kapatid, na some together, at least few. Pag sinabing few, more than one. So kapatid, ang ginamit na term dito na iiwanan ng lalaki at ng babae ang kanilang magulang at sila'y maging one. Ang one na term dito ay ikad. Pag sinabing ikad, united, all together, unified, unity. Mayroon pong elemento na more than one. Yan. Samantalang yung isang termino naman ng isinali ding isa, yung yakid. Yung yakid po mga kapatid, Sige nga. ay katulad po ito ng mababasa natin sa aklat ng Zacarias 12:10. Ito po na, yan, at aking bubuhusan ang sambahayan ni David at ang mga mananahan sa Jerusalem ng isang espiritu ng biyaya at ng daing, at sila'y magsisitingin sa akin na kanilang pinalagpasan at kanilang tatangisan siya na gaya ng pagtangis sa bugtong na anak, at magiging kapanglawan sa kanya na parang kapanglawan sa kanyang panganay. So dito yung bugtong, dito ay yakid. Kasi bugtong, ibig sabihin, ay numerical one, absolute one. As in, sulo talaga. Kaya nga po yung definition ng yakid ay ibig sabihin solitary oneness, at ito po ay never been used in reference to God. Yung yakid kailanman ay hindi ginamit patungkol o pantukoy sa kadyusan. Pagka tinutukoy ay Diyos, tapos may bilang na isa, ay hindi yakid kundi ikad. Wala ko kayong mababasa sa Biblia na yakid tinukoy sa panalangin sa Panginoon sa Diyos, kundi ikad. At yan po yung sinasabi po na ginamit po doon sa Shema, yung sa panalangin sa size 4 ng Deuteronomio. At kaya nga dapat ay inaaral po natin mabuti ito mga kapatid, na pagdating sa kadyusan, dapat ay huwag natin tutulan kung ang nakasulat. Kasi tinan nyo po, kahit may nabasa na po na si Kristo Diyos, tututulan talaga yan. Ang nangyari tuloy, katututol na si Kristo ay Diyos, ay di ang luklukan na lang daw ni Kristo yung Diyos. Yan ang malaking problema dyan, Brother Johnson. Pagdating naman doon sa Isaias 9:6, ay balikat naman daw yun yung Diyos. Yung balikat naman ang Diyos. Kaya dumami tuloy yung Diyos. Ang Ama, Diyos. Ang luklukan, Diyos. Ang balikat, Diyos. At yung pamamahala na iaatang sa kanyang balikat, yun din daw yung Diyos. Sa kakaiwas na ang Ama, Anak at Espiritu ay Diyos, ay ang Diyos tuloy nila, Ama, balikat, luklukan, at saka yung iaatang. Yun na. Apat ang Diyos. Napunta na lahat nun. Bigat-bigat na nun ha. Mga kapatid, akin din pong tiningnan dito, kung kayo po'y merong application dyan ng eSword, kung inyo pong titinan yung one or only po dyan ay H3173, na ang meaning po ng yakid ay, ang ganda ng pagkasabi ni Brother Johnson kanina, properly, sabi dito, soul. Solitaryo. Pag sinabing soul, kapatid, tulad ng soul owner, ikaw lang talaga. By implication, beloved, also lonely, the life, darling, desolate, only child, solitary. Pag sinabing only child, bugtong na anak nga naman. So, ang ikad, kaiba sa yakid. Ang ikad, one na siya, pero composite one. Hindi absolute one. Pero ang yakid, absolutong one or numerical one. Kaya nga po, maintindihan nyo po sana yung puntong yan. Kaya nga po, ang salitang Elohim, kung inyo pong i-type yan, Elohim means plural. So, ang salitang God o Elohim, sa Hebro, God. Kung sa English, kung atin pong damihin ang God, lagyan mo ng S, gods. Pero ang salitang Elohim, pinaghanguan ng salitang God o Diyos sa atin o batala, ang Elohim, hindi mo na kailangang i-plural yan kasi by the name of Elohim by itself is already plural. Okay? Kaya nga ang Elohim. Brother Johnson, pagka singular o isahan, Eloah. Pagka plural,
Elohim. Kaya nga si Jesus Christ, nagsabi siya Eli, Eli, lama sabachthani. Bakit hindi sinabi niyang Elohim, Elohim, Elohim? Kasi ang tinutukoy niya at ang kausap ay nag-iisang Ama. Kaya ang term na ginamit niya, Eli, Eli, lama sabachthani, or Eloi, Eloi, lama sabachthani. So dito ating makikita, kapatid, ang pagkalinaw ng sinasabi ng Biblia. Again, sa sinabi ni Brother Johnson, sa kaiiwas ang balikat Diyos. Ano pa yung isa? Luklukan. Ang luklukan Diyos. Ano pa yung isa? Pamamahala. Pamamahala Diyos. Isipin niyo mga kapatid, inyo na lang pong hinalugay ng hindi mawari itong kadyusan sa kaiiwas. Samantala, di mo naman kailangang iwasan. Nandyan sa Biblia Ay tanggapin natin. Ngayon kung ayaw mo tumanggap, nasa iyo na lamang. Kasi ganito sabi ng iba, Brother Johnson, ay bakit sinabi ng Timoteo, meron tagapamagitan sa Diyos ang tao, ang nag-iisang Diyos ang Ama. O ngayon, wala akong tutol dyan. Bakit? Kasi si Kristo nagsalita by the time, hindi isang Diyos, kundi bilang isang tao. Pero ang tanong, ang Hebreo 1.5 at Hebreo 1.8 ba tamang bersikulo? Sagot, yes. So anong nakalagay doon? Anong tawag ng Ama sa anak? Diyos. Ang Diyos Ama, tumawag sa kanyang anak, Diyos. Ang anak, tumawag din sa Ama na Diyos, Diyos din. So ano ngayon ang ating problemahin dyan? Para lamang mapatama ang iyong sikta, denominasyon at pananampalataya mo, ay tanggihan ng ibang talata habang tanggapin ang gusto mo? Wala itong pinagkaiba sa Di Punto Soriano. Ito yung tanong ni Ramos kanina na sabi niya, ano po ang mangyayari at magaganap sa lupa habang nagbabakasyon ng 1,000 taon ang mga naligtas kasama ni Kristo? Tapos, ito namang si Emmanuel Santos, sabi niya, tanong ko nga, katanong po mga brad, saan po ang bottomless pit na sinasabi sa Revelation 9:2 at ano po ang pagkaparihon niyan sa bottomless pit ng 20 verse 3? Kasi ang bottomless pit sa Revelation 23 verse 3 ay ginawa ni Ellen White na yan daw ang sanlibutan na maging tahanan ni Satanas sa loob ng 1,000 years. Sasagutin po natin, At sige, si Brother Richard, kapapasok lang, bigyan natin sa kanya. So kung ating papansinin, saan ba inihagi si Satanas? Dito sa lupa. Kaya tama naman, hindi ginawa ni Ellen White. Talagang nasabi ng Biblia yan. Di ba? Sinabi rin yan sa Aklat ng Lucas, Kapitulo 10, na nakita ko si Satanas na parang lintik na inihulog dito sa lupa. At yan din naman ang nasa chapter 12, Brother Johnson, na Revelation, na baging sa chapter 13 ng Revelation, nasa aba ng lupa kung saan inihulog si Satanas. Di po ba, Brother Johnson, Evangelist Dison? Yep. Kaya hindi gawa-gawa ni Ellen White yan. At naalala ko sa debate ng ating kapatid na Dr. Sempio, tinatanong niya kung nasaan nga yung First core, second core, sa third core ba? Kung saan banda yun? Oo, di ba? So, hindi man dinitalye kung saan specific, Brother Johnson, na lugar dito sa lupa. Basta dito sa mundo, dito sa sanlibutang ito, tinihagi sino? Si Satanas. Evangelist Season at Brother Correct. Johnson. Hindi gawa-gawa yan ni Ellen White. Biblia nagsabi niyan, otherwise, di Diyos ang kalaban nyo. Kasi yan ang sinabi sa Biblia kung saan inihagi si Satanas pumasok. Hindi po yan gawa-gawa ni Ellen White. Talagang nandito yan sa mundo. Dito yan sa sanlibutan. At Brother Johnson, Evangelist Season, di ba tinatanong din, ano mangyayari doon sa during 1,000 years, tama ba? So dito sa lupa, wala talagang mangyayari na kung ano mang pangyayari dahil nakatanikala. Si Satanas. Wala talagang mangyayari, walang activity na mangyayari. Mayroon lang activities na naman mangyayari after 1,000 years. Pero kung ang tanong ay doon lang naman sa during 1,000 years, wala talagang mangyayari. Yan babasahin nyo sa Kapitulo 20, talatang 1 hanggang 8, walang ano dyan. Walang activities dyan, Brother Johnson, Evangelist Dison. Walang activities. Pagpasok ng chapter 7, verse 7, kung saan ay muling palalayain, sabi nga si Satanas, mula sa kanyang pagkabilanggo, ayun na, lalabas siya, dadayain na naman mga bansa upang titipunin niya para
dayain na naman dahil nakikitang bumababa alin ang bayang banal. Okay? So, during wala. Tapos, kung duda kayo na sanlibutan o itong mundo na to ang pinagtapunan kay Satanas, maghanap kayo ng ibang lugar na pinagtapunan kay Satanas. Ngayon, Evangelist Dizon, ewan ko lang, Brother Johnson, kung sasang-ayon din kayo naman sa akin, na kung saan bahagi ng mundong ito, walang dinitalye. Basta ako naniniwala, dito yan sa mundo. Yun lang pagsabi ng Biblia na sa hinulog sa kalaliman, hindi naman nilagyan ng Panginoon ng address kung saan banda yun eh. Tama. Tsaka yung tanong kasi niya doon, na ano yung pagkakaiba ng bottomless pit sa 9:2 at saka 20 verse 3, sagot pareho lang po yan ang Isa lang. tinutukoy. Kasi yung 9:3 ay at nagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. Ito po ay pangyayari, mga kapatid, na sa lupa din talaga ito nangyari. Yung pong sabi sa talatang 1 at umihip ang ikalimang anghel, ito po yung ikalimang anghel at nakita yung isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit at sa kanya ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman. At binuksan niya ang balon ng kalaliman at napailang lang ang usok mula sa hukay na gaya ng usok ng isang malaking tultuang bakal at nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay. Ito yung sa lupa din po talaga ito nangyari. Ngayon, yung bottomless pit, para makita po natin na ito talagang tinutukoy dito ay hindi gawa-gawa ni Ellen White kundi lupa. Yun din yung ginamit dito sa Genesis. Sa Genesis, nung ang lupa kasi ay wala pang anyo, Walang anyo. ay bottomless pit din ang ginamit. Sabi po rito sa kalaliman din po ang ginamit dito sa 1 talatang 2. Ang lupa ay walang anyo at walang laman at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Yung pong talatang 1 kasi walang ang langit ay at ang lupa ay wala pa talagang Wala pang anyo, ayos. madilim. So ang tinutukoy ditong kalaliman, yung tuwabuho sa Hebrew, ayan din po yung abusos doon sa Greek naman, Brother Richard. Pareho lang po siya ng tinutukoy. Itong lupa ito. Huwag mong pagbintangan si Ellen White. Nasa tamang pagkaunawa po yan. Tama. Alam mo, hindi lang naman kasi Adventist nag-interpret niyan Punta ka sa mga ibang mga malalaking relihiyon na may mga scholar. Meron lang nag-interpret dito ng hindi. Ito yung mga hindi naman nag-aral ng hermeneutics, hindi naman nag-aral ng malalim. Lalo na si Di Punto. Hindi po malalim. Mas malalim pa yung kalaliman kaysa doon sa pag-aaral. Kaysa doon sa pag-aaral para Malalim pa ang kalaliman Oo. Brother Johnson, Kung ang lupang ito'y kalaliman at madilim, nang wala pa, ay kababawan naman yon yung tutulan natin ito. Kaya tinawag na kalaliman uli itong lupa kasi sa pagdating ng Panginoon, kung babasahin po, pag-aaralan po ninyo yung 7 last plagues, pagdating sa ika-6, grabe, at hanggang ika-7, grabing yanig, matatakas yung mga bundok, magkakaroon ng tidal wave, sabi na, binanggit din yan sa Mateo ng Panginoon, na talagang matindi ang mangyayari, mawawasak, masisira, binanggit din yan sa Jeremias, na ang lupa ay talagang anyo, kaya ang tawag dito, kalaliman. Mawawasak ko ito sa pagdating ng Panginoon, mga kapatid. Sige, Brother Richard. Tama. Brother Johnson, kasi kung titingnan mo sa mga nagdududa na dito yung sinasabi niyan sa lupa, saan ba talaga nga inahagis Satanas? Pwede bang pabasa dyan sa 9:12 nga ng pahayag? At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inahagis sa lupa. At ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Yan na rin yun Yun nga Kaya nga,
pagdudaan nyo, sasabihin yung gawa ni Satanas, paano to? Di gawa ni Ellen White. Gawa rin ni Ellen White yung Revelation chapter 12 verse 9. Ipaangkin mo na to. Mali. Doon sa Brother naman. Johnson. Pinagbibintangan yung... Pinagbintangan tapos ito, basahin nga dito sa magandang balita Biblia. Halos ganun din. Itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa. Kita mo na, yung nagsalin. Tinapon siya sa lupa. Hindi ba, tika, Brother Chard, hindi ba si Ellen White yung gumawa ng Biblia na yan? Naman, matagal nang patay si Ellen White bago nasalin to. Ay, dito, itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Brother Johnson. Ayan ito, sa ibang katawagan, tinawag din ito, dito po saan? Tingnan nyo po sa ikalawang Pedro 2:4. Sige nga. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasalang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghukom. Ayun, itong salitang impyerno, Brother Johnson, sa ibang katawagan, sa Grego, ito'y Tartaros, Brother Johnson. Tartaros. Tartaros. So, ibig sabihin, ito'y talagang exclusive na lugar to para kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Kaya kung tatanungin natin, saan ba obviously itinapon si Satanas at yung kanyang mga kampong anghel? Di ba dito nga sa lupa? Kasi hindi pa naman ito, Brother Johnson, ang impyernong dagat-dagatang apoy. So, ulitin natin, saan itinapon? Sabi, maliwanag yung lupa lupa dito sa mundo. Pero wag nyo nang itanong kung saan banda kasi hindi nga itinuro, ewan ko lang kung mahahanap nyo. Basta kami, hindi itinuro kung saan. Basta ito, Brother Johnson, alam natin na dito talaga sa mundo. Bakit? Obviously, nang ang ating Jesucristo ay nangangaral, nandito si Satanas, tinutokso siya. Mabalikan ko lang konting punto sa aklat ng Apokalipsis 20, talatang 1 at 2 sa 3. Mula sa langit na may susi ng kalaliman. Sa English nito ay bottomless pit. At isang malaking tanikala sa kanyang kamay. 2. At sinunggaban niya ang dragon. Now, si Satanas, itong dragon, alang naman sunggaban niya sa langit, ay tinapon na nga sa lupa. At matandang ahas na siyang Diablo at Satanas at ginapos na 1,000 taon. Talatang 3. At siya'y binulit sa kalaliman at sinarhan at tinatakan nito sa ibabaw niya upang wag nang magdaya ng mga bansa. Obviously, Brother Richard, talagang 1,000 to. Tama. Mga bansa tinutukoy. Hanggang sa maganap ay 1,000 taon pagkatapos ito ay kailangang siya'y pawala ng konting panahon. Saan? Sa lupa pa rin ito. Pagka ituloy natin yung basahin, galing sa langit bababa ang Kristo, ang banal ni Jerusalem at ang mga maliligtas, kukubkubin nila yung kampamento ng Panginoon. Pero susunugin sila ng apoy, hindi sa langit yan, dito sa lupa. Kaya nga ang tanong, saan ito mangyari? Sagot, sa lupa. Kung pakalaliman mo pa, kung saan banda sa lupa, ay walang sinabi ang Biblia. Kung ako lang, Brother Richard, Brother Johnson, hindi ko na alamin kung saan banda yan. Oo naman. Di ako interesado. Doon na nga itatapos si Satanas. Alam Kaya mo pa. nga dadalhin sa langit yung mga maliligtas Kasi dito wawakasan si Lucifer. Correct. Hindi lang nila kasi ma-reconcile na mayroon pang pangangaral at may Bible study pa rin, may second chance sa during 1,000 years. Kaya yung karamihan sa kanilang naniniwala sa ganon, wala rin, hindi rin dadalhin sa langit yung mga maliligtas. Kawing-kawing na hong pagkakamali yun, mga kapatid at mga kaibigan. Na linaw-linaw sabi ng Panginoong Jesucristo, sa bahay ng aking ama maraming tahanan. Doon siya maghahanda. At sabi doon sa Pilipos 3:20, di ba? Ang ating pagkamamamayan ay sa langit, mga kapatid. Pinapakita ko dito na talagang dadalhin doon kasi itong lupang ito, after po na 1,000 years, dito po gugunawin, dito po susunugin, dito mangyayari yung binabanggit doon sa aklat ng Malakyas na magiging abo yung mga masasama sa pagdating ng araw, nawawakasan ng Panginoon yon. At sinabi rin po na pati si Satanas ay talaging mamamatay. Kasi yung susunog na apoy ay hindi galing gawa ng tao, kundi galing sa langit.
mga kapatid at mga kaibigan. Pero ang malinaw, kaya nga may mga talata sa Biblia na may nakita na walang tao dito sa lupa eh. Mayroong pangyayari sa lupa na talagang walang tao na nakita. Si Jeremias, di ba, Brother Richard? Opo. Eh kung hindi yan yung lupa, eh saan yan at kailan yan nangyari? Alam mo, Brother Johnson, yung Lucas, bigyan nga natin ng sense of the common na laging sinasabi ni Evangelist Dizon at common sense. Itong nasa 18 ng Lucas po. Sige nga. Sa kanila, nakita ko si Satanas na nahulog na gaya ng lintik mula sa langit. Oh, ang tanong, nahulog mula sa langit, gaya ng lintik. Saan napunta? Tapos, kung itataas mo lang yan, Brother Johnson, ang background niyan, yung tuwan-tuwa, yung mga alagad na inutusan ng ating Panginoon Kristo dahil sa pagbabalik nila, napalayas nila ang mga demonyo. Ang tanong, isang planeta naroon yung mga alagad ng ating Panginoon Kristo nang palayasin nila ang mga demonyo. Yan. Sa lupa, siyempre. Ay, nako. Kaya, doon sinabi ng Panginoon, yun, nakita ko si Satanas na nahulog na gaya ng lintik mula sa langit. Kung wala dito sa lupa, ano yung mga demonyong pinalayas ng mga alagad ng ating Panginoon Kristo nung sila'y mangaral? Nung sila'y utusan ng ating Panginoon Kristo sa kanilang pangangaral, Evangelist Dizon at Brother Johnson. Ayan sabi ng ating Panginoon Kristo, kaya wag kayong matuwa ng inyong ng inyong nakapagpalayas lang kayo ng demonyo, kundi matuwa kayo na ng inyong pangalan ay nakasulat saan? Nakasulat sa aklat ng buhay. So ayan nakita po natin talagang, sabi nga lahat ng mga bansa. Sabi nyo nga, Brother Johnson, di ba? Yun kasi ang nila, ayaw kasi nilang pumunta sa langit. Gusto nila dito lang sa lupa. Meron naman talagang pagpunta sa langit. Actually, hindi lang naman sa bagong tipang binabanggit yan, Brother Johnson, Evangelist Dizon Yeah. Bagamat sinulat sa Hebreo, pero yung mga heroes of faith sa chapter 11, di po ba? Ng Hebreo. Kagaya ni Father Abraham, ay umaasa talaga sila ng ng tahanan, hindi sa lupang ito. Pabasa nga po, Brother Johnson, putos ng may pagmamahal. Okay? So, verse 16 ng chapter 11. Sige nga po, ng Hebreo. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatubagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila sapagkat kanyang pinaghanda sila ng isang bayan. Yan yung binasa mo, di ba kanina, Brother Johnson din, yung sinabi mo nga na talagang ipaghahanda ng tahanan ang mga... ayan. Kaya mga ayaw sa langit at gusto dito lang sa lupa, dito kayo tumira habang during 1,000 years. Pero hindi nga yun Patay lahat ng tao kasi sa panahong iyan. Tsaka tama ka, Brother Johnson. Walang lalim at malalim pa yung kalaliman doon sa aral na during 1,000 years may second chance. At may pangangaral para doon sa mga hindi sumampalataya ngayon. So wala po. Basahin nyo lang po uli yung Revelation chapter 20, wala pong activity. Magkakaroon lang after 1,000 years. Yeah, pinakahuli ko na lang din siguro may dugtong dyan, Brother Richard, sa napagandang binanggit mo sa bagay na. Siniguro natin, hindi yan sa planetang Jupiter, ng Mars, o kung saan. Una sa lahat, hindi naman doon sa Jupiter tinokso ang Panginoon sa lupa. Tama. Tapos ang lupang ito ang babalikan ng Panginoon. Of course, sa lupa rin ito, 12-12 ng aklat ng Apokalipsis, ay tinapon at dito natapon si Lucifer. So dito ang nagiging battleground niya. Babalik ang Panginoon para ang lupang ito ay hatulan. 10 ng lahat ng kampon at ni Satanas. Ngayon, binanggit ni Brother Johnson yung Malakias kanina na siguruhin natin sa lupa nga mangyari ito. Malakias 4.1, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan. Ano ang mangyayari sa lupang ito na pinananahanan at inangkin ni Satanas na kanyang trono? 4.1 ng Malakias. Narito, ang araw ay dumarating. Pag sinabing dumarating, Brother Richard, wala pa yan ngayon Tama. Na nagniningas na parang horno. Hindi pa man dumating, pero sinabi na nagniningas na parang horno. At ang lahat ng palalo, ang champion dito si Lucifer. At ang lahat na nagsigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami. At ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon, ng mga hakbo, na ano pat hindi mag-iwan sa kanila ng kahit ugat
ni sangaman. So, ang judgment mangyari sa lupa talaga, lalo tigit binanggit ng Apocalypse 1 hanggang 3 ating binasa, mga bansa ng lupa eh. So, dito po sa lupang ito, dahil lang kung magtatanong ka kung anong bansa, anong province, anong syudad, anong bayan, anong barangay, anong street number, kung saan banda ang bottomless pit, abay, wala pong binanggit ng gayon ang Biblia. Ang sinasabi po natin ay meron pong mga backup ng banal na kasulatan. At katulad po ng ating mababasa din sa Jeremias 4:25 at 26, na ito yung tagpo, kasi tinatanong anong mangyayari sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Ito yung sinasabi po ng Jeremias 4:25, ako'y nagmasid at narito walang tao at lahat ng mga ibon sa ipapawid ay nakakatakas. Sa 26 naman, ako'y nagmasid at narito ang mainam na parang ay ilang at ang lahat ng mga bayan niyaon ay nangasira sa harapan ng Panginoon at sa lahat ng kanyang mabangis na galit. Sa 27, sapat ganito ang sabi ng Panginoon, ang buong lupain ay magiging sira. Gayon may hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan. Tama nga naman. At saka, chinek ko na rin dito sa aking mga komentary, mga kapatid. Huwag niyo pabintangan si Ellen White kasi yung komentary ni ni Matthew Henry, ito talaga yung tinutukoy po talaga rito, ay mababalik ang lupa sa kanyang pagiging chaos noong una. So kanyang yung chaotic stage before God has done His work, sabi niya rito. So, grabe naman si Ellen White na lang talaga may kasalanan eh. Samantalang yung mga kilalang mga scholar ng Biblia, yan naman yung paniapaliwanag po nila. So, yan po yung mangyayari sa lupa during 1,000 years. Kasi wala pang sa kasaysayan ng mundo, wala pang nangyari na sa buong lupa ay walang laman. Maliban doon sa hindi pa kinaanyuan ito ng Panginoon. Babalik, sabi nga ni Matthew Henry, babalik ho ito doon sa dati nilang anyo kasi mawawasak ito sa pagdating ng Panginoon. Yun. Sabi naman nila, dito raw sila, mangangaral pa raw. Na, bahala kayo, kasama niyo si Satanas dito at mga alipuris niyang nakakulong. Brother Johnson. Patay ang mga makasalanan sa loob ng 1,000 taon kasi yan ang sinasabi sa aklat ng Apokalipsis na mayroong mga patay na hindi na mabubuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Yan ang nasa 20 talatang, ito, basahin natin. 5. Mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Yan. Patay talaga yung mga makasalanan. Paano naman yung mga makasalanang aabutan ng Panginoon? Brother Richard Evangelist Dizon. Nandyan yan sa Apocalypse 6, di ba? 15 at 16. Ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at mga mayayaman at ang mga pangpangyarihan sa lahat at ang bawat alipin at ang bawat laya nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok na sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha nung nakaupo sa luklukan at sa galit ng Kordero. Sa talatang 17, sapagkat dumarating ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, sino ang makatatayo? Yung salitang dyan sa 17, ibig sabihin, walang mabubuhay sa panahon niya. Pero mong mga makasalanan, itatakbo sa gumuguhong bundok at mga bato. Mabuhay ka ba ba yan? Mahulugan ka nga lang sa ulo ng isang maliit na bato. Swerte. Mabuhay ka na. Ayaw ko kung mabubuhay ka. Ang akin lang dito, Brother Richard, Brother Johnson, na bakit ba masyado nilang pinag-iinitan si Ellen White? Kaya nga. Samantala, ito Popular New Testament Bible Commentary, bumanggit din dyan. F.B. Meyer, si Matthew Henry, David Gossick, ito namang si Albert Barnes. Ito, Methodist ito, Cambridge Bible, si Adam Clark. Abay, mga nagbanggit naman at nag-discuss pa kung anong meaning ng bottomless pit na yan, hindi man lang mabanggit-banggit, si Ellen White na matagal na rin ito talagang patay. Yun na lang talaga ang kanilang pinagbibintangan. Well, in fact, ang iba nagsasabi, bakit merong pangangaral si Ellen White na ganon at may sinasabi, paulit-ulit pang may panunuligsa. Makita mo lang talaga na ang tao, mga kapatid, mga kaibigan, hindi ko naman sinasabi sa taong nagtatanong nito, talagang hindi po katotohanan ang hinahanap, kundi naghahanap lang sa Cebuano ang tawag Brother Johnson
Hindi naghihanap ng katotohanan, away ang gipangitan eh. Si Nelson Nelson Darby, yun din yung kanyang explanation doon sa Oh, kanyang yeah, si aklat na Darby. synopsis of the book of the Bible, Ezra Tumalakay. O ayan ang kanyang Sinasabi. explanation. Ayan ang kanyang, halos yung mga kilala ho dito ay maunawaan na lang din po siguro natin itong mga tumututor kasi alam naman natin kung sino lang ito. Hindi naman sila nagbabasa nitong mga libro na talagang mga nagsunog ng kilay para aralin Correct. ang Biblia. Brother Johnson, itong huling talata na iambag ko bago na tayo magtapos dito. Ito pong nasa ikalawang Pedro 3:10, alam na alam nyo na itong dalawa. Pero, alang-alang. Sige po, ikalawang Pedro 3:10 at paggamitan natin ang sense of the common. Sabi nga ni Evangelist Dizon. Datapat, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Bakit wala sinabi na ang bahagi ng lupa? Lupa talaga eh. Lupa eh. Lupa. Ngayon, magpapakadetalye. Di, sige, abangan natin kung saan sa pangyayari yan, mga kapatid. Di ba? Masunog. Kaya tama, sabi mo, Brother Johnson, magiging chaos talaga eh. Para sa ibang magiging null and void eh. Walang Correct. kaayusan, walang kumbaga sirang-sira Walang hugis, walang kagandahang makita. Oo. So, kaya nga, lahat ng mga bagay sa ito, gawang nasa lupa ay pawang masusunog. O saan ba yan? Again, hindi naman pwedeng idamay mo ibang planeta dyan. Dahil, ang winawarningan nga dyan sa mga susunod bang talata, Brother Johnson, kung ganito ang mangyayari, anong uri ng pamumuhay, Brother Johnson, anong uri ng pamumuhay ang ating dapat isakabuhayan? So, sino ang sinusulatan? Obviously, sinusulatan ito mga Kristiyano, Brother Johnson Evangelist Dizon. So, tanong, meron bang Kristiyano na nasa ibang planeta? Para bigyan ng babala. Kasi kung ating titingnan nga, digis yan, ang sabi nga dito, sa 11, tuloy mo nga, Brother Johnson. Yaman Hanggang 12. ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ang anyo ang pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain 12, Brother Johnson. na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit matutunaw sa matinding init. Biro mo pati yung mga nandyan sa himpapawid ay tunaw. Tuloy pa natin uli sa 13 nga. Sige nga, lubusin natin 13 hanggang 14. Pakiusap na nga uli, Brother Johnson. Ito yung mga ayaw nyo sa langit. Tuloy sa 13 hanggang 14. Ginanahan tuloy si Brother Richard. O, basa. Sige. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Ayun naman pala eh. Sa 14, Kaya nga mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. maliwanag eh. Maliwanag. Kaya nga, bago mangyari yon, Brother Johnson, magsikap tayo na masumpungan sa kapayapaan, walang dungis, walang kapintasan sa paningin niya. Dito papasok na naman, Brother Johnson, talaga yung isa pa sa mga napaka-allergy na aral sa kanila, yung pagsunod ba sa utos ng Diyos. Di ba? Naalala ko, katapat yan ang unang Timoteo 6:14, di ba? Nahintayin, na habang naghihintay ay dapat sundin ang utos, di ba? Nang walang dungis, walang kapintasan. So, nakita po natin. Dahil sa gusto nyo nga po, susunugin tong lupa. Susunugin tong lupa. Ngayon, kung gusto nyo manatili dito, sa inyo na. Sabi nga ni Brother Johnson, doon na kami sa bago. Kasi yun naman talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan. So, Brother Johnson, maraming salamat Evangelist Ethan, back to you.